Nagbunyi ang mga nakaligtas sa ozone disco tragedy sa ibinabang hatol ng Sandigan Bayan. Ang hinihintay nila ngayon, ang tuluyang makulong ang mga hinatulan. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Susan Enriquez. San? Mel, andito ako ngayon sa harap nitong ozone disco, no? Kung saan dito nga naganap ang malagim na trahedya noong taong 1996. Wala ka nang makikitang bakas dito, no? At ngayong araw nito, muling nanumbalik na lamang itong nangyaring trahedya dahil nagtungo dito kanina yung ilang biktima at nagtirik sila ng kandila. At sabi nga nila, lubos silang nasisiyahan doon sa ipinalabas na desisyon ng Sandigan Bayan. Sabi nga nila, matagal na panahon din naman na kanilang ipinaghintay at inaasahan nila na talagang mapagsisilbihan ng mga nahatulan ang inilabas na desisyon ng Sandigan Bayan. Narito po ang aking report. Binura ng panahon ang anumang bakas ng trahedyang kumitil sa buhay ng 162 tao at tanging ang yero na lang ito ang palatandaang naiwan sa ozone disco. Kung di pa sa mga nakasinding kandilang ito, aakalaing isang bakanteng establishmento lamang ang lugar. Pero para kay Ren Galang, malalim na sugat hindi lang sa pisikal niyang kaanyuan ang iniwan ng ozone disco fire. Kasama ang GMA News, binalikan ni Ren ang lugar na pinangyarihan ng trahedya. Kwento ni Ren, 11 silang magkakaibigang pumasok sa ozone disco noong gabi ng March 18, 1996. Pero 3 lang silang nakaligtas, kasama sa nasawi ang isa niyang kapatid at dating kasintahan. Sa loob ng 18 taon, isa si Ren sa mga nagpursiging makamit nila ang hustisya. Bagamat minsan, inaabot na raw siya ng pagkainip. Ikinatuwa ni Ren na lumabas na ang desisyon ng Sandigan Bayan. Siyempre masaya kasi 18 years na ang hinintay yan. At Susan, at least mayroon kang yung kinaglalaga ng matagal. Mayroon naggunga ng konti. At least inagutan ko kang kaya ako yung ozone. Ayon sa Pangulo ng Justice for Ozone Victims, bukod sa hustisyang nakamit, magsisilbing babala ito para hindi na maulit pa ang trahedya sa ozone. Okay na yung makonvict sila para maging eye-opener ito sa ibang mga establishments na wag na silang tularan. Na kapag sila nagpabayan ng katulad ng ginawa ng mga owners ng ozone, maaaring ganyan din ang kahantungan nila. Susunod na babantayan ng mga survivor kung mapagsisilbihan ng mga nahatulan ang parusa sa kanila. Hindi rin daw kasi ganap ang hustisya kung di naman makukulong ang mga nahatulan. Kasi yung unang decision, hindi kagor. Mga jail term, pero hindi na nga nasunod. Sana nga ngayon nakita tayong mga gayad. Ang hindi ko lang sure kasi, although nagkaroon kami ng conviction, ang hindi ko lang sigurado kung nandito pa sila sa Pilipinas. Yung mga na-convict. Hindi nila masiserve o parang useless din, di ba? Parang half-baked lang yung justice na nakuha namin. Sa harap ng dating ozone disco, nagtirik ng kandila ang ilang survivor. Bukas, ganap na alas 6 ng gabi bilang pasasalamat ay magkakaroon ng Thanksgiving Mass ang mga survivor ng ozone disco tragedy at ito'y gaganapin sa Sacred Heart Parish Church dito po sa Quezon City. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.